Kuya Carl! Destiny Radio, kasama niyo po ang inyong Kuya Carl. Dito sa programang Confessions with Kuya Carl, sa mga may aaminin po dyan. Pero nako, hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Sana naman po ay maganda ang parang pakiramdam nyo ngayon. At syempre kasi gawa ng iba na ang panahon ngayon na, di ba? Pero biglang uminit, bakit gano'n ano? Sabi nga nung kaibigan ko kung bakit naman kung kailan uulan ay bagyo pa. tapos sobrang init naman pagkatapos. Pero ganoon nga mga ka-Destiny pag after ng bagyo, talagang sobrang init nung pagkatapos. Pero kaya nga, hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana lahat po sa inyo ay nakakain na at syempre, pag nakakain na kayo, aantukin na kayo, kaya kailangan nyo na mag-Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Ayan, sa mga nakikinig po sa atin dyan, hello po, magandang hapon po sa inyo. Pwede niyo po kaming panoorin sa aming Facebook Live sa DZDG Destiny Radio, sa Zeno Radio sa online, at syempre po sa atin sa Radio 96.7 Destiny Radio. At ngayon, ano nga bang ating pag-uusapan? Ito, hindi ko alam kung naranasan nyo na ito, mga ka-Destiny. Nagkaroon na ba kayo ng time na parang gusto nyo, ito, hindi ko alam kung gusto nyo i-reject yung mga kaibigan yung yung mga kaibigan yung gustong maging ninong at ninang ng mga anak ninyo. Di ba may mga ganong moments? Meron naman kasing tao na lahat halos ng kaibigan ay nagiging ninong at ninang ng kanilang mga anak. Pero sometimes talaga, di ba ang ninong at ninang ay ito ay yung mga godfathers. Yan, yung sila yung parang mga pangalawang magulang ng kanilang mga anak. And syempre, kung gusto mong mamili naman ng magandang pangalawang magulang, syempre sana ay parang pipiliin natin yung maayos. Hindi yung para sa aginaldo laang. Mga ka-Destiny? Meron kasi sa atin, ang pakay lang sa mga ninong at ninang ay mga aginaldo lang. Kaya tingnan natin kung ano yung kwento natin for today. Kung ano nga ba ang pinag-uusapan dito sa hindi daw niya masabi. Sa confession na ito, sabi niya dito, I don't know how to reject friends who wants to be ninongs and ninangs. Yan. Kaya pakinggan natin dito yan sa Confessions with Kuya Carl. Kung gusto niyo pong basahin ang kwento kasama ko, ay pwede niyo pong tingnan dito po sa aming Facebook Live. Ito po ay galing sa ating subreddit na May Confessions Ako. May confession ako, yan. Ang kanyang ginamit na category, yung mga sign na My Big Fat Lie. At ang title po nito, once again, ay I don't know how to reject friends who wants to be ninongs and ninangs. Sabi po sa kanyang kwento, generally, I can say na I'm a friendly person. Marunong akong makisama, and I keep in touch with friends as much as I can. Pero I have a circle na closest friends ko talaga. I am 5 months pregnant and have just made my announcement recently through social media that only contains friends. And a lot of my friends are chatted me saying, Ninong or Ninong ako ha. Uy, may bago na ka na mga akong inaanak. Yan. For background, I am someone who is not into celebrations and likes spending occasions with family and closest friends only. And I don't plan to have a big celebration for my daughter's christening if ever. Anyway, lahat ng nagchat sa akin ng ganyan, I said na yes, kukunin ko sila. But deep inside, I really don't want to. Hindi ko lang talaga alam how to reject them. I don't want them to feel bad or mapahiya if I say no. Now, nagsisisi ako sa pag-yes ko.
I know, kasalanan ko rin, but as a people pleaser and someone na hirap mag-set ng boundaries, it's giving me anxiety to reject people. At yan po ang ating maikling kwento for today. Yan, sa sitwasyon po dyan, summarize po natin. Para po ang nangyari, sa dami po niyang friends, lagi na pa siyang napa-oo dun sa kanyang mga kaibigan na kung saan nagvo-volunteer maging ninong at ninang. Pero siya naman, gusto lang niya mag-celebrate with the closest family. One of the reasons might be ay hindi niya talaga parang gusto lahat ay makisawsaw sa pagkakaan sa anak niya, and siguro yung gastos din sa paghahanda. Oo, kasi pag yung ninong at ninang ay pag sa christening talagang parang pupuntahan, 'di ba? Parang parang mangyayari parang in grande pag sobrang daming taong nagiging involved. And actually sa totoo lang, ang alam ko talagang required lang na ninong at ninang sa pagbebinyag ng bata ay dadalawa lang. Alam ko dalawa lang eh. Ayan. Pwede naman yun. Kaya pakinggan natin. Tingnan natin yung mga comments dito. Paniguradong yang mga yan ay di rin na pupunta sa binyag kapag ini-invite mo na. Probably yung iba, di naman talaga nila minimin yun. Ayan I don't know how to explain it, pero may mga ganon. Pero may mga ganon. Yung nasabihin lang ninong at ninang, ay magnininong ako ha, yung mga ganon. Pero hindi naman talaga. Sabi naman ng isa, yun lang, you lack the balls when you needed it. For future reference, just say no. In fact, I think better for you long term to learn how to say no upfront para di ka laging naghahanap ng creative excuse. Siya nga, oo nga naman. Parang ngayon pa lang kailangan mo nang matutunan yan. Pero kasi ang hirap parang ang hirap tumanggi dun sa yung parang ninong ako ha. Kasi yung iba talaga, yung iba parang honored pag pag sila yung tinatanong, uy, pwede ka bang magninong or ninang ng anak ko? Kasi it's such an honor. Pero ngayon lang ako nakakinig na yung nagvo-volunteer. Uy, ninong kami ha. Uy, ninong nga. Ngayon lang ako Actually, yung iba nga, dahil nga may stereotype na ang ninong at ninang ay tagabigay daw ng aginaldo lamang pag Pasko. Kaya yung iba tumatanggi. Tapos sabi naman nung iba, alam ko may nagkaroon ng kasabihan bawal daw tumanggi sa pagiging ninong at ninang. Well, nakausap ko yung kaibigan kong pare. Ang sabi niya, pwede naman daw. Wala namang masamang tumanggi dun sa pagiging ninong at ninang. Kasi alam mo minsan alam mo ba na parang kinukuha ka lang ninong at ninang, baka naman para sa aginaldo lang. Pero ito, kabaliktaran naman ito ng sitwasyon. Ito naman, parang nahihirapan siyang tanggihan yung mga taong gustong magninong at ninang. Siguro napakabait mong tao para yung mga tao na malapit sa iyo, mga kaibigan mo ay gustong maging ninong at ninang at maging parte ng buhay ng pamilya mo. Which is actually a good thing. Pero kung gusto mong exclusive lang para sa inyo, yung mga ganong situations, pwede mo naman, kung kaibigan mo sila, pwede mo namang sabihan, ay lang po ang aking imbitado, sila lang po yung aking talagang pinaka-main na ninong at ninang. At kung talagang kaibigan mo sila, ay maiintindihan ka ng mga yun. Yun lang ang mahirap sa atin pag tayo ay si OO ng si OO, yung parang gusto natin laging i-include lahat. Sabi daw nila parang pag if you're friends with everyone, you're the enemy of yourself. Which is very evident dito. Tingnan mo, parang ang nahirapan siya sa sarili niya. Dahil lahat ay halos pinagbibigyan niya. Diba? Ganun nga, totoo nga siguro yun. Yung if you are friends with everyone, you are the enemy of yourself. Kaya sana sa mga nakikinig po dyan, hayaan na po natin yung yung nagbubuntis o yung pamilya na mamili ng mga ninong at ninang. At kung hindi naman kayo mamili, di okay lang yun. Kaibigan mo pa rin naman yung tawa regardless. Meron kaming dating sitwasyon na parang nung bininyagan yung anak nung kaibigan namin, parang ilan lang yung nakalistang ninong at ninang. Parang merong mga 6 ganon. 3 babae, 3 lalaki, 3 ninong, 3 ninang. Pero nung kinausap na kami, kumbaga nung lumalapit na yung bata, ay parang lahat naman daw kami ninong at ninang.
Siguro dahil nasa community kami ng ng singles for Christ, couples for Christ, yung mga ganun, ay para kaming mga tito at tita na rin ng mga anak ng mga kaibigan namin, which is okay din naman. Ang kagandahan lang ay hindi naman kami inuobliga, pero bilang parang ikaw yung tito or tita ng bata, or ikaw yung ninong or ninang, you have to be responsible enough din para ipakita dun sa bata na ikaw ay karapat dapat na ginawang God family nung bata, di ba? Kaya ako actually parang parang ang aking inaanak ay dadalawa lang ang sa pagkakaalam ko. Dadalawa lang. Kasi lagi kong sinasabi, parang wag niyo akong kuning ninong kung hanap niyo lang sa akin ay Aguinaldo. Mga ganun bagay. And sa mga tao po nagsasabi na bawal tumanggi, doon ko nahalata pag yung tao yung pakay lang sa iyo ay pag ang pakay lang sa iyo ay yung ibibigay mong Aguinaldo. Yung nangongolekta lang tuwing Pasko, tapos sasabihin sa anak, ay, akin na muna anak ha, patabi ko muna. Yo, sure. Pero hindi na makikita ng bata sa tanan ng buhay niya. Pero may ganun nga. Yung pagbibigay naman ng Aguinaldo ay yung naman niya yun. Iba ng issue yun. Pero dito in case sa kanya, siguro magiging problema mo rin yan sa ibang bagay, lalo na if it involves your family. Kasi parang gusto ng lahat ng kaibigan mo maging involved sa buhay mo eh. And if they're really friends, maintindihan ka naman nila kung hindi mo sila i-involve. Buhay mo yan. Okay lang yan. Oo, may mga tao din tulad niya na people pleaser din na nagtatampo pag hindi sila naisali. May ganun talaga. Walang problema doon. Hayaan mo na kasi kanya-kanya tayo ng ugali, kanya-kanya yan ng mga ginagawa sa buhay. Kaya kung napili kayo bilang ninong or ninang, make sure na maging good example kayo para dun sa inyong mga inaanak. At kung hindi man kayo at gusto mo kayong parte ng buhay ng kanyang pamilya at ng kanyang anak, ay why not, magpaka-involve ka naman. Pwede naman ikaw nandun pa rin eh. Pwede ka naman maging involved pa rin kahit hindi ikaw ang ninong at ninang. Pwede yung mga kaibigan mo na sasabihin na parang tito-tita na lang sila, di ba? Same pa rin naman eh. Nasa iyo yan eh. Talagang pa rin naman, hindi naman mawawala yung pagmamahal doon. At syempre, sa mga ninong at ninang dyan, yung iba nga na talagang naghahanap ng paraan para lang makatanggi. Alam niyo yun, naghahanap sila ng paraan para makatanggi bilang maging ninong at ninang ng mga anak ng mga kakaibigan nila. Pero ito talagang parang nakakatuwa kasi ibig sabihin, napakabait niyang tao or napaka-jolly niyang tao na lahat ng halos ng kaibigan niya ay gustong maging ninong at ninang ng bata. Sa mga ganun naman po, sa mga nakikinig po sa ating parang gusto laging involved sila dun sa pamilya ng mga ibang tao, tandaan nyo po, sila po ang magdi-decide noon. Sila po ang magdidesisyon kung magiging parte ka ba ng pamilya nila. Kung ikaw ba ay magiging ninong at ninang, nasa kanila yon, hindi nasa inyo. Siyempre, hindi makakatanggi yun, di ba? Isipin mo, yung ikaw ay ako na yung ninong ng bata, ha? Siyempre, hindi makakatanggi yung ay sige, oo, sige. Gano'n na lang, ay oo, thank you, kumare. Thank you, kumpare. Ayan, kaya naman, pero yun nga, para sa ating, isa nagsulat nitong ating Reddit post, sana in the future matuto kang tumanggi, matuto kang mag-say ng no. Hindi mo kailangan tong i-say ng no eh. Parang sabihin mo lang na ito yung ililista namin ni. Oo, ninong at ninong kayo. Pero syempre, pwede niyo namang ilista dun sa pagki-Christianing kung sino yung ninong at ninang ng anak mo, di ba? Yung iba naman ay sabi lang na ninong at ninang pati. Yan naman ay hindi yan kailangan na involved dun sa Christianing. And ibig sabihin nga lang madaming taong na andyan para sa iyo. And yan, hello po Ma'am Flores Sarmiento, magandang hapon po sa mga nanonood po sa atin dyan. Meron pa pating ibang pagkakataon, sabihan mo na lang sila ng ay sa kumpil na. Yung mga gano'n, sa kumpil na, sa kasal na, nung anak, mga gano'n na lang. Pwede naman yun eh. Madami pang pagkakataon para maging ninong at ninang ng mga kaibigan mo. Yung iba nga ay nag-aantay lang.
Pero may nagkwento sa akin na nagtatampo daw siya kasi hindi daw siya kinuhang ninong or ninang dahil daw ano ba daw siya ba daw ay masama ba ang ugali niya. Yung may mga taong ganun, yung nagtatampo kasi hindi sila kinuha, hindi sila in-involve. Tandaan nyo na okay lang yun. Wala namang mangyayari dun sa bata. Hindi mo naman buhay yung bata. Hindi ka naman, ito siguro to yung nangyayari dun sa mga may best friend. Tapos yung best friend nila nagkaanak. Tapos hindi sila ginawa yung ninong at ninang. Baka naman may something. Baka naman hindi ka tawag dito. Hindi ka pwedeng maging ninong at ninang ng bata. Baka hindi ka pasok sa standards. Pwede mo naman tanggapin na ganun yun. And syempre, sa mga ninong at ninang ngayon dyan, malapit na uli ang Pasko. Kalahati na ng taon. Sana naman ay maging maayos kayong example sa mga sa mga inaanak ninyo. At sa mga naman diyan ng mga may anak po diyan na may mga ninong at ninang, huwag niyo naman pong pilitin yung mga taong maging ninong at ninang ng mga anak ninyo. Kasi sa totoo lang pwede naman talagang tumanggi, lalo na kung feeling nung tao na hindi niya kayang maging pangalawang magulang para dun sa anak mo. Kasi yun lang ang nagiging problema natin dito sa Pilipinas about sa pagninong at ninang. Ano ba talaga ang role ng pagiging ninong at ninang? Sino ba? Ano bang mangyayari pag ikaw naging ninong at ninang? Sa totoo lang po, pag ikaw po ay ninong or ninang, ikaw po ay maggagabay dun sa bata. Ikaw po yung lalapitan ng bata sa times sa siya'y mahihirapan at hindi niya malapitan. O kaya pag wala yung mga magulang, ikaw yung pwedeng tumulong sa iyong inaanak. Yun po ang basihan natin ng pagkuha ng ninong at ninang. Yung taong makakatulong at makakapaggabay sa iyong mga anak nung mga panahong wala ka. Yan. Huwag nga lang chichiksin ni ninong at ni ninang yung mga kumari at kumpare ninyo. Aba, wag naman gayon. Si ninong pala ay pakay ay si kumare. Ay, ako, masama yan mga ka-Destiny. Wag ganon. Kaya naman sa mga nakikinig po sa atin dyan, kung kayo man po yung maging ninong at ninang, sana maging ninong at ninang kayo na maayos. Maging godfather and godmother kayo ng mga inaanak ninyo. Hindi ko alam kung meron din ganyan sa ibang reliyon. Alam ko parang ito'y talagang tradisyon to sa Katoliko, sa Christianing. Sa pagbibinyag, talagang may kasama tayong parang witness. Yun yung mga ninong at ninang. Correct me if I'm wrong, ha? Talaga dun sa mga nakikinig po sa atin dyan, ha? Baka mali yung aking sinasabi. Pwede nyo naman pong i-correct. At sa mga gusto pong magbahagi ng kanilang mga opinion, pwede po kayong mag-comment sa amin dyan. O kaya kung may confession man kayo, pwede kayong mag-send sa aming Facebook page. Sa aming Facebook page, DZDG Destiny Radio. O kaya i-text nyo sa amin sa 0929-2168-100. Once again, 0929-2168-100. Yan, 500 po pa Gcash. Charot lang. Ayun, pero syempre nga, sana naman ay medyo may natutunan po tayong aral dito sa ating pinapakinggan na istorya. At sana naman kayo ay kahit hindi kayo mapiling ninong at ninang, lagi niyong tandaan na para pa rin kayo, mahal pa rin kayo ng taong yun. Kagaya na po ng kanta na papakinggan natin ngayon by Whitney Houston. And this is I Will Always Love You. Dito lang yan sa 96.7 Destiny Radio. Sayo lang. Goodbye. But I know